At ngayon, dahil tapos na tayo sa ating aralin, kung saan nalaman natin kung ano ang sanhi at bunga sa isang kwento. At ang gagawin natin ngayon ay may sasagutan kayo. At ito ang inihanda kong gawain para sa inyo. Ngayon, kumuha ng isang buong papel at basahin ang kwentong Ang Daga at ang Leon. Ngayon naman ay babasahin ko ang panuto upang maging gabay ninyo sa pagsagot. Gumuhit ng isang cause and effect chart upang tukuyin ang sanhi at bunga sa kwento. Basahin at unawain mabuti. Naintindihan niyo ba? Ang sabi ko, basahin at unawain mabuti. Nang sa ganon ay makasagot kayo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang basahin ang kwentong Ang Daga at ang Leon. Ngayon ay magsimula na kayo sa pagsagot. Nang sa ganon ay ating makita kung naintindihan nyo ba talaga kung ano ang sanhi at bunga sa isang kwento. Tapos nyo na bang sagutin ang gawain? Mabuti, ngayon ay ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Mahusay! Mukhang lahat kayo ay nakapagbigay ng sagot sa ukol sa binasang kwento. Kitang-kitang naintindihan nyo nga kung ano ang sanhi at bunga sa isang kwento. At gumamit kayo ng pagsusi, lalo na sa binasa nyong kwento tungkol sa Ang Daga at ang Leon. At ngayon naman, dahil tapos na tayo sa ating aralin ay may iiwan akong takdang aralin upang gawin nyo sa inyong bahay at ipapasa nyo bukas. Pamagat, aplikasyon ng araw-araw na karanasan sa pagkatuto. Ito naman ang panuto. Pumili ng isang karanasan mo sa araw-araw, gamitin ang graphic organizer na ibinigay upang maigawa ang pagsusuri ng sanhi at bunga. At may nilagay din akong halimbawa upang mas maging gabay ninyo sa paggawa ng inyong gawain. Halimbawa, pag-aaral, pagtulong sa bahay, pakikitungo sa ibang tao, at iba pang halimbawa mula sa tunay mong karanasan. Naintindihan niyo ba? Mabuti. At ito ang magiging gabay ninyo sa pagsagot. At yun lamang, magsitayo ang lahat. Paalam.